Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1921. Kahit na ang pinakamalakas na master ng kontinente ng Hestia ay walang kapantay sa Elder na ito. Ang martial skills at martial art techniques na ginawa ng Elder na ito ay higit na lumampas sa antas na matatagpuan sa mundong ito. Gayunpaman, hindi nagawa ni Jackie ang marami sa mga kasanayan sa martial art sa kanyang kasalukuyang kahusayan sa pakikipaglaban. Hinanap niya ang mga alaala upang pumili at pumili. Medyo natagalan siya sa pagpili ng martial skills at martial art techniques na maaari niyang sanayin. Alam din ni Nash ang mga bagay na ito. Sinulyapan niya si Jackie at sinabing, sa tingin mo, anong level ang martial art technique na Divine Void Heavenly Path at martial art technique na Destroying the Void na kabilang sa Hestia Continent? Nagkaroon ng ibang paraan ng pagbibigay ng pangalan at pagtatakda ng mga antas para sa martial art techniques at martial skills sa Hestia Continent. Parehong ang martial art techniques at martial skills ay nahahati sa 8 antas. Pinangalanan sila sa 8 karakter: Universe, World, Chaos, Ignorance, Heaven, Earth, Air, at Yellow. Ayon sa kanilang sequence, ang Universe level ang pinakamalakas habang ang Yellow ang pinakamahina. Ang bawat antas ay hinati din sa elementarya, intermediate, at premium na grado. Halimbawa, ang may balbas na lalaking nakita lang ni Jackie sa ina ay nakakabisa lamang ng martial skills ng Yellow level dahil siya ay isang karaniwang tao. Ang martial art techniques at martial skills na pinagkadalubhasaan ng bawat sekta o iba pang martial enhancement resources ang hinangad ng mga martial artist na ito. Ang pinakamahalagang aspeto ng bawat sekta ay ang kanilang martial art techniques at martial skills hall. Inisip nila ang pamana ng mga discarding ito at kasanayan sa militar bilang kabuhayan ng sekta, at lahat ay mahigpit na ipinagbabawal na ailik ang mga ito. Ito rin ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga martial artist ay desperadong gustong sumali sa mga sekta. Bahagyang napabuntong hininga si Jackie at maingat na nagsalita, ang Divine Void World at ang Hestia Continent ay likas na magkaiba. Ang kanilang mga kahulugan ng martial art techniques at martial skills ay iba rin. Sa ngayon, ang tanging martial skill na maaari kong sanayin sa sandaling ito, Destroying the Void, ay walang rangkang. Maaari lang akong gumawa ng paunang paghatol batay sa nilalaman. Sa mundong ito ay kahit man lang martial skill sa heaven level. Lihim na natigilan si Nash matapos niyang marinig ang sinabi ni Jackie. Talagang malalakas ang mga dakilang masters bago tayo. Ang pinakasimpleng martial skill mula sa kanila ay talagang nasa heaven level sa mundong ito. Tumango si Jackie at nagpatuloy, maaari ko pa ring matukoy ang ranking ng Destroying the Void sa ngayon, ngunit hindi ko talaga mahulaan kung saang ranking kabilang ang Divine Void Heavenly Path. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Nash ng may katiyakan, ang martial skill na ito ay hindi masyadong mababa sa antas, dahil pinangalanan itong Divine Void Heavenly Path. Ano man ang mangyari, dapat mo munang simulan ang pagsasanay sa kanila. I don't think you should go out for the time being, pwede kang mag-practice dito sa Mustard Seed. Dapat ay mayroon kang isang tiyak na antas ng kakayahan sa pagprotekta sa sarili bago ka umalis patungo sa labas ng mundo, nakikita kung gaano ito kagulo kamakailan. Tumango si Jackie, nasa isip niya rin. Malapit na sa digmaan ang Dual Sovereign Pavilion at Model Origin Clan. Sino ang nakakaalam kung aling mga lugar ang maaapektuhan ng malaking labanang ito sa pagitan ng mga sekta? Maaaring mahuli ang Zenith Sun City sa gitna ng labanan. Kaya naman, binalak ni Jackie na magsanay muna ng Destroying the Void at magpatuloy na gumawa ng mga plano pagkatapos niyang makamit ang unang yugto ng kasanayang Destroying the Void. Sa kabutihang palad, ang mga alaalang iniwan ng dakilang master ay hindi lamang nagbigay kay Jackie ng martial art technique at martial skill. Ang mga karanasan sa pagsasanay ay naiwan din at pinagsama kay Jackie. Ang gayong pagsasanib ng alaala ay hindi maihahambing sa iba. Maging ang kamay-kamay na pagtuturo ng mga sikat na guro ay hindi maihahambing sa pagsasanib ng mga alaala at karanasang naranasan ni Jackie. Sa sandaling ito, biglang tumawa si Nash at sinabing, nagpa-practice ka kamakailan at hindi ka nakakapag-spend ng quality time kasama si Kylie. Pagkatapos mong ganap na maging matatag, dapat mo siyang ilabas para mamasyal. Siya ay isang bata, at natural para sa kanya na maging mausisa tungkol sa isang ganap na bagong mundo. Maaari siyang maging masaya sa loob ng ilang araw kung dadalhin mo siya sa isang mabilis na paglalakad. Tumango si Jackie, at namumulaklak ang guilt sa kanyang puso. Kung tutuusin, wala siyang panahon para samahan ang kanyang anak kamakailan. Dahil dumating sila sa bagong mundong ito, tiyak na dadalhin siya nito para mamasyal dala ang pera na mayroon sila. Nais niyang palawakin ang kanyang kaalaman habang pinapaligaya siya. Kabanata 1922.
Upang magkaroon ng kapangyarihang protektahan ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon, muling inilaan ni Jackie ang kanyang sarili sa pagsasanay. Sa pagkakataong ito, inilagay niya ang buong focus niya sa pagsasanay ng martial skill, Destroying the Void. Gayunpaman, ang pagsasanay ng isang martial skill ng antas na ito ay isang mahirap na gawa. Ang ilang mga kasanayan sa militar ay hindi sinadya upang sanayin. Nangangailangan sila ng maihahambing na husay sa pakikipaglaban upang magsanay ng mga kasanayan sa militar ng pinakamataas na antas, tulad ng kung paano ang mga nasa likas na antas ay maaari lamang magsanay ng martial na kasanayan sa antas na dilo, at pula. Ang martial skill na mas mataas ang mirth level ay hindi isang bagay na maaaring salihan ng isang tao sa likas na antas. Gayunpaman, nagkataon na nagawang baliwalain ni Jackie ang panuntunang ito. Pinagsama niya ang mga fragment ng kaluluwa ng dakilang master na ito, ang kanyang hinalinhan. Dahil ang mahusay na master na ito ay nagtagumpay sa pagsasanay sa martial skill na ito, kailangan lang ni Jackie na isama ang mga alaala, at ganap niyang matutunan ang martial skill na ito. Higit pa rito, ang antas ng Destroying the Void ay hindi alam, at si Jackie ay gumagawa lamang ng mga pagpapalagay. Ang martial skill ay hindi bababa sa heaven level, at mayroong 4 na level para dito. Sa ngayon, sinubukan ni Jackie na magsanay sa unang yugto kung saan nakagawa siya ng soul sword at ikinabit sa kanyang mga kamay. Ang tanda ng tagumpay para sa unang yugto ay upang bumuo ng 10 soul swords at kontrolin ang mga ito upang magsama-sama o paghiwalayin ang mga ito ng madali. Noong una ay inakala ni Jackie na hindi masyadong mahirap para sa kanya na bumuo ng soul swords, dahil ang mga alaala ng hinalinhan na iyon ay pinagsama sa kanya. Gayunpaman, minamaliit niya kung gaano kahirap sa pagsasanay ng kasanayang Destroying the Void. Ang pagbubuo ng unang soul sword lamang ay naubos ang 2 buwan ng panahon ni Jackie. Sa loob ng 2 buwang ito, hindi mapakali na sinanay ni Jackie ang kanyang kaluluwa upang mabuo ang selyo upang mabuo ng kanyang kaluluwa ang soul sword. Ito ang pinakamahirap na martial skill na dapat gawin ni Jackie sa buhay na ito. Kung wala siyang malakas na paghahangad at ang mga alaala ng mga dakilang masters, hindi niya kailanman mabubuo ang soul sword sa loob ng 2 buwan. Ang pagbuo ng unang soul sword ay nangangahulugan lamang na si Jackie ay pumasok sa pagsasanay ng Destroying the Void at hindi man lang nakamit ang unang baitang. Maaari lamang siyang ituring na pumasok sa unang baitang pagkatapos niyang makabuo ng 10 soul swords at makontrol ang mga ito ng madali. Gayunpaman, ang gayong pag-unlad ay naubos na ang karamihan sa lakas ng pag-iisip ni Jackie. Hinimok ni Nash, Selena, at ng iba pa si Jackie na huwag magmadali sa mga bagay-bagay. Ang bilis, pagkatapos ng lahat, ay ang kaaway ng pagsasanay. Nagbigay si Nash ng mga salita ng magiliw na payo at pampatibay loob. Alam kong gusto mong magkaroon ng matatag na paninindigan sa mundong ito, ngunit kailangan mo ring malaman na ang kultura ng martial art sa mundong ito ay mas maunlad kumpara sa mundo ng Daxia. Alam mo sa kaibuturan ng iyong kalooban na aabutin ng hindi kilalang dami ng mga taon para mapatatag mo ang iyong posisyon sa mundong ito batay sa iyong kasalukuyang husay sa pakikipaglaban. Kung patuloy mong minamadali ang mga bagay, baka pagsisihan mo ito. Bahagyang tumanggaw si Jackie bilang tugon. Alam niyang para sa kanyang kapakanan ang sinabi ng kanyang ama, at natural siyang marunong makinig kapag may nagsasalita sa kanya ng may mabuting hangarin. Tama ka. Walang sino man ang maaaring tumaba pagkatapos lamang ng isang subo ng pagkain. Medyo delikado ang ginagawa ko. Inunat ni Nash ang kamay niya at tinapik si Jackie sa balikat niya. How about this, you should rest for this couple of days o isama si Kylie para mamasyal. Ang Zenith Sun City ay hindi isang malaking lungsod sa ilalim ng kontrol ng Dul Sovereign Pavilion. Kahit maraming masters dyan, hindi ka mahihirapan kung mag-iingat ka. Sa katunayan, si Nash ay palagi ding umalis para mamasyal sa panahong ito. Siyempre, ang lugar ng kanyang paggalaw ay limitado sa paligid ng inn. Umalis na dapat si Papa. Kung tutuusin, napakaraming makapangyarihang tao sa mundong ito, at sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan, imposible para sa kanya na gawin ang lahat ayon sa gusto niya. Sa panahong ito, nakakuha si Nash ng maraming balita. Habang nagre-retreat si Jackie para sa pagsasanay sa nakalipas na ilang buwan, sinabi ni Nash kay Jackie ang lahat para maiwasan ang anumang hindi kinakailangang problema. Kabanata 1923. Ang lahat ng kapangyarihan ng mundong ito ay nasa mga kamay ng mga sekta. Sa tingin ko ang pinakamalakas na martial artist ng Zenith Sun City ay nasa likas na antas lamang, at ito ay ang master ng lungsod ng Zenith Sun City, na nasa intermediate na yugto ng likas na antas. Ang mga master na nasa premium na yugto ng likas na antas o mas malakas kaysa sa antas na ito ay nanatili sa sekta. Pagkatapos ng lahat, ang sekta lamang ang may malaking halaga ng mga mapagkukunan upang suportahan ang kanilang pagsasanay.
Sa totoo lang, ang Zenith Sun City ay isang lungsod lamang ng mga karaniwang tao. Dahan daw ang tumango si Jackie. Kung ang pinakamalakas na tao sa lungsod na ito ay nasa intermediate stage lang ng innate level, ayos lang para sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang ilabas si Kylie para masaya. Hanggat lubos niyang nalalaman ang kanyang paligid, hindi darating sa kanila ang gulo. Tuwang-tuwa si Kylie nang mabalitaan niyang inilalabas siya ng kanyang ama para maglaro. Tutal, 7 taong gulang pa lang siyang bata. Siya ay naiinip pa rin sa paglipas ng panahon, kahit na siya ay napapaligiran ng kanyang mga kamag-anak sa buto ng mustasa. Inakay ni Jackie si Kylie palabas ng inn. Ang dalawa sa kanila ay hindi pumunta sa mga pinakaabalang lansangan. Kung tutuusin, ang lugar na iyon ay puno ng mga tao, at malamang na mangyari ang mga aksidente. Dinala lang ni Jackie si Kylie sa isang kalye malapit sa inn. Bagamat hindi ito kasing abala ng pangunahing kalye, marami pa rin ang nagtitinda ng magagandang laruan at masasarap na pagkain. Masayang lumingga-lingga si Kylie pagdating sa kalsada. Bagamat bata pa si Kylie, alam niyang hindi mayaman ang kanyang ama pagkatapos pumasok sa mundong ito. Hindi niya hiniling ang lahat. Sa halip, pumili lang siya ng ilang laruan at pagkain na may mid-range na presyo. Hinawakan ni Jackie ang ulo ni Kylie at sinabing, "You don't need to be frugal because of me, iilan lang silang laruan at pagkain. Mahirap ang trabaho ko kung hindi kita mabayaran." Alam ni Kylie na banibiro siya ng kanyang ama at masayang bumantong hininga, "Hindi ako nag-iipon ng pera para sa iyo. Mas gusto ko itong maliliit na laruan. Ang mga mahal na iyon ay maaaring hindi masaya o masarap." Masayang nagkwekwentuhan ang mag-ama nang biglang may nangyaring kaguluhan sa kanilang harapan. Nakasimangot si Jackie habang hinihila si Kylie sa likod niya. Tumangala siya at nakita niya ang isang taong may punit-punit na damit at mga spell sa mukha na natitisod sa isang eskinita. Nakakaawa talaga ang itsura ng taong ito. Ang kanilang mga damit ay may guhit-guhit na para bang dumaan sila sa ilang hagupit na parusa, na nagpabago sa kanya sa kung ano sila. May mga itim na sumpa din ang nakaukit sa mukha ng taong iyon. Ang mga sumpang ito ay parang mga bulate na nabubuhay at gumagapang sa kanilang buong mukha. Mukhang kakaiba at nakakatakot sa parehong oras. Ang mukha ng taong ito ay natatakpan ng mga itim na sumpa, na nagpapahirap sa pagkilala kung ang individual na ito ay isang lalaki o babae. Nagkalat ang lahat nang makita ang taong ito na para bang nakita nila ang salot. Pumwesto si Kylie sa likod ni Jackie at iniunat ang maliit na kamay para hilahin ang manggas nito. "Napakaawa ng taong iyon, padre. Anong nangyari sa kanya? Bakit nasa mukha niya ang bagay na iyon?" Bahagyang kumunat ang noo ni Jackie. May balak sana siyang imbestigahan ang bagay na ito sa ibang araw, ngunit kasama niya si Kylie sa sandaling iyon. Hindi niya titignan kung ano ang nangyayari kung ganoon ang iniisip niya. Inunat niya ang kamay niya at hinayla si Kylie. Hindi mahalaga kung bakit lumitaw ang taong iyon dito. Sa palagay ni Jackie, naging lugar ng chismis ang lugar na ito, at ayaw na niyang manatili pa. Gayunpaman, nang gusto niyang hilahin si Kylie, biglang nagangat ng ulo ang taong may mga spell sa buong mukha. Isang pahiwatig ng pag-asa ang biglang lumitaw sa kanilang kulay abong mga mata nang makita nila si Kylie. Sumuray-suray sila kay Jackie habang bumubulong, "Nakikiusap ako, pakiusap, iligtas mo ako. Naging kaawa-awa ako sa lahat ng ito, ang pagiging bihag nila sa loob ng maraming taon. Pinapagutom nila ako. Maaari ba akong kumagat ng pagkain sa iyong mga kamay?" Kabanata 1924. Bumili si Jackie ng 2 matamis na tinapay para kay Kylie, at hawak pa rin niya ang mga iyon dahil wala siyang pagkakataong kainin ang mga ito. Walang kamalay-malay na sumimangot si Jackie, ngunit si Kylie, na may taos pusong-puso, ay inihagis ang matamis na tinapay sa taong may mukha na puno ng sumpa. Ang taong iyon ay naglagay ng mga tinapay sa kanilang bibig sa sandaling makuha nila ang kanilang mga kamay dito. Mukhang matagal nang hindi kumakain ang taong ito. "Salamat sa inyong dalawa," madaming wika niya habang kumakain, "maraming salamat. Kaya niyo ba akong iligtas?" Si Kylie ay hindi nagtatanggol sa kanila, ngunit si Jackie ay hindi tanga. Halatang narinig ng taong ito ang usapan nila kaya naman bigla siyang humingi ng tulong kay Kylie. Ang taong ito ba ay may napakahusay na tainga? Hininaan na ni Kylie ang boses niya nang magsalita siya, at napakalayo nila sa lugar na ito. Gayunpaman, bago siya magkaroon ng pagkakataong pag-isipan ito ng malinaw, isang panunuya ang narinig mula sa malayo. "How dare you feed my alipin, daughter duo in a helpless way?" Galit na sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na babae kay Jackie, "Binata, bago ka ba sa bayan? Bakit hindi mo alam ang rules?" Napagtanto ni Jackie na may mali pagkatapos niyang marinig ito at subconsciously nagtanong, "Anong panuntunan?" Walang magawang tumingin kay Jackie ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang taong ito ay alipin ng mansyon ng Panginoon ng lungsod.
Ang mga sumpa sa kanyang mukha ay tanda ng pagiging alipin nila, ang personal na ari-arian ng amo ng lungsod. Ang pagbibigay sa kanila ng kahit isang sulyap ay isang pagkakamali, lalo na ang pagpapakain sa kanila. Sumulyap ulit si Jackie sa taong iyon. Para silang may problema sa pag-iisip at parang bata ang pagsasalita, para siyang tulala dahil sa natama ng iba. Nakakaawa talaga sila, ngunit ayaw ni Jackie na masaktan ang pinuno ng lungsod. Kararating lang niya sa lugar na ito. Ang pangahas mo talaga, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit at malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha ang nagmamadaling lumapit kay Jackie kasama ang dalawang nakasuot na bantay na nakasuot. Agad namang umatras sa gilid ang nasa katanghaliang gulang na babae pagkatapos tingnan. Pinaalalahanan niya si Jackie ng may kabaitan bago siya umalis. Ang taong ito ang unang young master ng City Masters Mansion, si Warren Alexander. Hindi mo siya masasaktan, kung hindi, magduruse ka. Ang unang young master ng City Master Mansion. Natigilan si Jackie na hindi nakapagsalita. Gayunpaman, hindi siya isang taong matatapakan. Bagamat ang taong ito ang unang young master ng City Master Mansion, hindi sinasadya ang ginawa niya. Nakakunot ang noo niyang sinabi, "I'm sorry. Hindi ko alam na ito ang iyong alipin, at hindi ko rin alam ang mga patakaran ng City Master Mansion." Gayunpaman, ang mga salitang iyon ay nagdulot ng negatibong reaksyon nang marinig ito ni Warren. Hindi mo alam na alipin ko ito, at hindi mo alam ang mga patakaran ng City Master Mansion. Sa tingin mo ba tanga ako? Itigil ang paggawa ng mga dahilan para sa iyong sarili. Hindi ako tatanggap ng anumang dahilan na ginagawa mo. Sinaman ng tingin ni Warren si Jackie pagkatapos niyang sabihin ito. Nang makita niya si Kylie na nasa likod ni Jackie ay sumilay ang nakakadiring ngiti sa kanyang mukha. Siyempre, madali kang makakabawi sa pagkakamali mo. Mukhang mahusay ang batang babae sa likod mo. Ibigay mo siya sa akin para maging maid ko siya. Sa sobrang takot ni Kylie ay namutla ang kanyang maselang mukha. Hindi niya inasahan na ang kanyang pagkilos ng paghahagis ng matamis na tinapay ay magdudulot ng matinding problema sa kanyang ama. Itinaas niya ang kanyang ulo upang humingi ng tawad sa kanyang ama. Pero hindi nakatingin si Jackie kay Kylie. Ang ayaw ni Jackie na makipagtalo kay Warren ay para lang makaiwas sa gulo. Hindi naramdaman ni Jackie na isang pagkakamali ang ginawa ni Kylie na bigyan ng pagkain ng kaawa-awang taong ito. Gayunpaman, ang sinabi ni Warren ay lubos na ikinagalit niya. Isang malamig na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Para makaiwas sa gulo, buong panahon niyang itinatago ang kanyang aura. Ang mga taong walang mas mataas na husay sa pakikipaglaban kumpara sa kanya ay hindi matukoy ng tama ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Nang makita ni Warren kung paano siya tinitigan ni Jackie na may malamig na tingin sa kanyang mga mata, nagsalita siya sa paraang parang wala siyang pakialam, "Bakit? Ayaw mo? Sige, kung gayon. Dahil ayaw mong ibigay sa akin ang dalagang ito para maging kasambahay ko, puputulin ko ang iyong mga kamay para maunawaan mo ang kahulugan ng mga patakaran." Chapter 1925. Bahagyang natigilan si Jackie nang marinig ang sinabi ni Warren. Hindi niya inaasahan na ang unang young master ng City Master ay magkakaroon ng ganoong random na kapangyarihan. Maaari niyang putulin ang mga kamay ng sino mang tao na gusto niya. Halatang ayaw ni Warren na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap kay Jackie. Itinaas niya ang kanyang mga braso, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Naabot na ng taong ito ang paunang yugto ng likas na antas, at hindi gaanong tao sa Zenith Sun City ang kanyang katapat. Ang mga ingay ng mga taong nag-uusap sa sitwasyon ay maririnig din sa sandaling ito. Ang unang young master ng City Master ay tinanggap lang bilang informal na disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion noong nakaraang taon. Narinig ko na nakuha niya ang mga mata ng isang elder mula sa Dulce Sovereign Pavilion at nagsasanay ng mataas na antas ng martial skills. Ang batang ito ay may kaayla hilakbot na swerte, nakakalungkot. Ang unang young master ng City Master ay nasa masamang mood kamakailan, at ito ang gusto niyang ilabas ang kanyang galit sa isang tao. Lahat ng uri ng talakayan ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Jackie at nagpasiklab sa kanyang galit. Sa totoo lang, naghahanap lang ng dahilan si Warren para magkagulo, at nagkamali si Jackie sa maling pagkakataon. Naglabas si Warren ng silver sword mula sa kanyang storage ring at itinutok ito sa mukha ni Jackie. Maaari kong isipin na palayain ka kung puputulan mo ang iyong dalawang kamay ngayon at lumuhad para purihin ako. Napangiti si Jackie nang marinig iyon. You're allowed to act as you please lang dahil ikaw ang unang young master ng City Master. Mukhang totoo na walang anumang mga patakaran sa mundong ito. Pinaikit ni Warren ang kanyang mga mata, at isang mapanganib na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Paano ako hindi sumusunod sa mga patakaran? Ikaw ang lihim na nagpakain sa aking alipin. Sino sa buong Zenith Sun City ang hindi alam? Ang mga alituntunin ng mansyon ng ating City Master.
Ang sinabi ni Warren ay nagpaunawa kay Jackie na hindi lamang ang mga master o ang may mas mataas na katayuan ang maaaring kumilos ayon sa gusto nila sa mundong ito. Ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita ni Warren ay ang paghahanap ng dahilan para itulak ang pagkakamali kay Jackie. Ayaw ni Jackie na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Sumabog ang aura mula sa katawan ni Jackie, at dahan-daang lumitaw ang isang itim na bola ng liwanag sa palad ni Jackie. Matapos pumutok ang aura ni Jackie, hindi niya itinago ang kanyang galing sa pakikipaglaban, at napataas ang kilay ni Warren sa pagtataka. No wonder you dare act in such a presumptuous manner. Ang galing mo pala sa pakikipaglaban gaya ko. Gayunpaman, wala itong ibig sabihin. Ako ang informal na disipulo ng Dul Sovereign Pavilion, at na-practice ko na ang kanilang martial skill. Hindi ka kakampi para sa akin, kahit na nakalusot ka sa likas na antas. Tumingin si Jackie kay Warren na parang dummy ang tingin. Lahat ng tao marunong magyabang. Kunin mo ito kung ganoon ka talented. Gayunpaman, hindi ako nagpipigil kapag ako ay kumilos. Masisisi mo lang ang sarili mong katangahan kung mamatay ka. Ang pangungusap na ito ay halatang tumama sa sensitibong ugat ni Warren. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya dahil sa galit. Hindi niya akalain na magsasalita ang lalaking ito ng ganoon kagaspangan, at tumanggi din siyang putulin ang kanyang mga kamay. Parang kailangan niyang turuan ng leksyon ang walang prinsipyong lalaking ito. Sa isang mapang-uyam na panunuya, isang pilak na liwanag ang dumaan sa kanyang pilak na espada. Kasunod noon, lumitaw ang bagong buwan sa likod ni Warren. Ang malamig na liwanag ng bagong buwan ay naaninag sa pilak na espada. Tumapak si Warren sa sahig gamit ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa at umatake patungo kay Jackie na parang kanyan. Mag-ingat, aking Silver Moon Strike. Ang kapangyarihan ay talagang nakakatakot. Kung hindi niya hinigop ang mga fragment ng kaluluwa mula sa mga dakilang master, maaaring nabigla si Jackie sa alon ng kapangyarihan na ito. Ang lakas na ito ay isang bagay na hindi kailanman maipapakita ng mga master ng Daxia World. Maraming tao ang hindi napigilan ang kanilang tunog ng padamdam nang makita nila ang eksenang ito. Ito ay isang yellow, level premium martial skill. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong nagsagawa ng martial skill ng ganoong antas. Ang kapangyarihang inilabas ng martial skill na ito ay talagang malakas. She asterisk T. Tapos na ang binatang ito para sa oras na ito. Kung inamin lang niya ang pagkatalo, baka mabuhay pa siya. Ngayong tuluyan na niyang nagalit si Warren, hindi na niya ito makakaligtas. Kabanata 1926. Ang lahat ay nagsimulang magluksa ng tahimik para kay Jackie sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, si Warren ay isang makapangyarihang martial artist kahit na hindi pinansin ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang informal na disipulo ng Dul Sovereign Pavilion at nag-practice ng premium yellow level martial skills. Ang mga karaniwang martial artist ay hindi tugma para sa kanya. Gayunpaman, ang mga nanonood ay hindi tanga. Nang makita nila kung paanong parang hindi pinansin ni Jackie ang makapangyarihang martial skill na ginawa ni Warren, na-curious sila habang sabay silang naaawa kay Jackie. Makapangyarihang martial artist din ba ang binatang ito? Gayunpaman, ang gayong kaisipan ay dumaan lamang sa isipan ng mga tao bago nila ito tahimik na itinanggi. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay hindi mula sa Zenith Sun City, at maaaring hindi niya maintindihan ang Dul Sovereign Pavilion. Ang kawalan ng ekspresyon ni Jackie ay naging dahilan upang mas lalo pang namula si Warren na galit na galit. He scoffed coldly and silently delivered Jackie his death verdict. Ang pilak na espada sa kanyang mga kamay ay nagbuga ng malamig na pilak na liwanag habang ito ay humahampas kay Jackie. Nang maingat na siniyasat ang liwanag ng espada, may ilang mga alon na umaagos dito. Ito ay kumakatawan sa pagtitipon ng malakas na kapangyarihan. Ang mga taong nakatayo sa paligid ni Jackie ay proactive na dumistansya sa kanilang sarili. Kung maapektuhan sila ng alon ng enerhiya na ito, maaari silang mamatay sa lugar. Tanggapin mo ang iyong kamatayan, ***starred ka. Galit na umungol si Warren, at ang kulay pilak na aura ng espada ay mabilis na tumakbo patungo sa ulo ni Jackie. Nakita ng mga nanunood na walang ekspresyon na iniunat ni Jackie ang kanyang kanang kamay. Isang ilaw na kulay itim na kasing laki ng daliri ang lumutang sa ibabaw ng kanyang kanang palad. Ang liwanag na ito ay mukhang ordinaryo at walang pahiwatig ng power ripples. Itinaas ni Jackie ang kanyang palad at inipon ang itim na enerhiyang ito sa kanyang mga daliri. Habang nakaturo siya pasulong, lumipad pasulong ang itim na enerhiya at sumugod patungo sa Silver Sword Aura. Ang aura ng Silver Sword ay napaka-Erangel na tila kaya nitong hatiin ang mga bato sa dalawa. Sa kabaligtaran, ang kulay itim na ilaw na pinalabas ni Jackie gamit ang kanyang mga daliri ay tila walang kapangyarihan kung hindi nila ito titignan ng mabuti. Natural, napansin din ni Warren ang itim na ilaw na ipinadala ni Jackie gamit ang kanyang mga daliri. Tinatangay lang niya ang liwanag na may paghamak sa kanyang mga mata.
Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa power ripple sa itim na ilaw ay sapat na para sa kanya upang magpasya na ito ay hindi nakakapinsala. Boom! Ang Silver Sword Aura at ang kulay itim na liwanag ay nagbanggaan sa isa't isa. Akala ng lahat ay sisirain ng Silver Sword Light ang itim na liwanag at madaling maabot si Jackie. Ang ikinagulat nila ay kung paanong nabasag agad ng liwanag ni Jackie ang Silver Sword Aura. Nabigo ang malawak na Silver Sword Aura na makatiis sa pag-atake para sa paghinga sa ilalim ng banggaan ng itim na liwanag. Malamig na ngumiti si Jackie. Ang Destroying the Void ay isang martial skill na mahusay na master sa First Grade World, Divine Void World, na si Nanay. Ang martial skill na ito ay nasa heaven level man lang. Bagamat kasi simula pa lang sanayin ni Jackie ang kasanayan at hindi pa nakamit ang unang yugto, isang soul sword ang may kakayahang madaling masira ang liwanag ng espada ni Warren. Halos lumuwa ang mga mata ni Warren nang makita niya ito. Ang itim na liwanag ay talagang kayang sirain ang kanyang aura ng espada ng napakadali. Higit pa riyan, nang siya ay nalubog pa rin sa sarili niyang takot, ang itim na kulay na aura ng espada ay dumating na sa kanyang harapan sa loob ng ilang segundo. Puputulin kita. Itingal ni Warren bago niya iwinagayway ang kanyang espada para sa isa pang pag-atake. Ang kanyang nakaraang pag-atake ay naibigay na, ngunit ang kanyang bagong kapangyarihan ay hindi pa nabuo. Ang pangalawang alon ng espada ay nabuo sa pagmamadali, at hindi niya mapatay ang mga espada ng kaluluwa, kahit na siya ay umatake ng buong lakas, pabayaan ang isa na sinugod. Basag. Sa isang malakas na kaluskos, ang kanyang pilak na espada ay nagsimulang bahagyang mabasag matapos itong bumagsak sa itim na liwanag. Ang espada ay hindi nakayanan ang itim na liwanag, na nagresulta sa itim na liwanag na sumugod sa braso ni Warren. Ang tanging narinig ng iba ay ang dagandong ng sakit ni Warren. Arg! Masakit. Ang nakakabagbag damdaming sigaw na ito ay nagdulot ng pangangilig ng anit ng lahat. Kabanata 1927. Matapos ang itim na liwanag na hiwa sa braso ni Warren, agad nitong pinunit ang kanyang damit. Ang laman sa ilalim ng kanyang damit ay pinunit din ng liwanag na ito. Sa isang iglap, lumipad ang mga piraso ng laman at dugo kung saan-saan, at napaluhod si Warren sa sahig sa sakit. Ang sakit na naranasan niya ay hindi lamang pisikal, pinaramdam pa nito sa kanya na parang hinihiwa ang kanyang kaluluwa. Nang makita ng lahat ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Warren, nanlaki ang kanilang mga mata at hindi makapaniwalang tinitigan ang dalawa, lalo na si Jackie. Lahat sila ay itinuturing siyang halimaw. Malinaw na siya ay nasa unang yugto ng likas na antas, ngunit bakit nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan nila? Isang itim na liwanag lang ang nailabas ni Jackie mula sa simula hanggang sa huli, ngunit hindi lang niya natalo ang atake ni Warren, ngunit nabasag din ni Jackie ang kanyang braso. Sa paghusga sa hitsura ng mga sugat ni Warren, hindi siya maaaring gumaling mula dito sa maikling panahon. Hindi na nagulat si Jackie sa kalunos-lunos na sitwasyon ni Warren. Sa halip, lihim na napabuntong hininga si Jackie. Hindi pa rin sapat ang kontrol ko sa kasanayang ito, at hindi ko na-kontrol ng maayos ang lakas ng pag-ataking ito. Tinutukan ko ang dibdib ngunit sa halip ay nataman ang braso niya. Sa bagay, kakasimula pa lang ni Jackie sa training. Bagamat nagawa niyang mabuo ang Soul Sword, hindi pa niya napag-aralan ang kasanayan. Kaya naman, hindi niya nagawang magtagumpay sa gayong simpleng mga kontrol. Siyempre, sarili niya lang ang may dalamhati niya, baka mabigla ang iba na marinig ito ng malakas. Pinakawalan ni Jackie ang kasanayan kahit na hindi nang walang kamali-mali. Kung ginawa niya, napatay niya si Warren. Sa sobrang sakit ni Warren ay pinagpawisan siya ng malamig. Ang mga mandirigmang nakasuot ng silver armor na nakatayo sa likuran niya ay agad na sumugod upang protektahan si Warren nang makita nilang sugatan ng husto ang kanilang young master. Parehong mandirigma na nakasuot ng silver armor ang naglabas ng kanilang mga espada kay Jackie, ngunit ang mga tingin sa kanilang mga mukha ay halatang medyo guilty. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa huling yugto lamang ng nakuhang antas. Paano nila hamanin si Jackie kung ang isang tao sa unang yugto ng likas na antas ay hindi maaaring talunin si Jackie? Pumwesto si Kylie sa likod ni Jackie at hindi napigil ang bumulong, pare, ang galing mo. Tinalo mo sila sa isang galaw lang. Humalaklak si Jackie at sinulyapan ang kanyang anak nang hindi ito sinasagot. Sa sandaling ito, agad na napuno ng hangin ang mga bulungan ng mga tao. Kung tutuusin, nakakagulat kung paano winasak ni Jackie, na inakala nilang mamamatay na, ang braso ni Warren sa isang pag-atake. Sino ang taong ito? Saan siya galing kung hindi siya taga Zenith Sun City? Siya ay dapat na mula sa ilang sekta na may napakalakas na lakas. Napakalakas ng martial skill na ginamit niya. Maaaring ito ay isang red level martial skill. Isang red level martial skill lang ang makakatalo sa yellow level na martial skill nang hindi lumalaban. Sino ang nakakaalam? Hindi simpleng tao ang binatang ito.
Akala ko noong una ay napakalakas niya laban sa Young City Master dahil bago siya at walang bait. Ngayon, parang kaya lang niya. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin kay Jackie sa ibang liwanag, at may bahagyang pagsamba sa kanilang mga mata. Ang kontinente ng Hestia ay isang mundo kung saan iginagalang ang mga makapangyarihang tao, at ang batas ng gubat ay malalim na nakatanim sa kanilang isipan. Ang ilan sa mga orihinal na nanunuya kay Jackie ay agad na nagbago ng tono at nagsimulang purihin siya. Nakakamangha ito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong gumagamit ng red level martial skill. Sino ang mag-aasam na ito ay napakalakas? Ano ang itim na ilaw na iyon? Bakit hindi ko naramdaman ang pagbabago-bago ng kapangyarihan? Mayroon itong napakalakas na lethality. Matapos may palabas ng taong ito ang kanyang komento, malamig na bumantong hininga ang nasa may edad na nakatayo sa tabi niya. Normal lang na hindi mo mararamdaman ang lethality. Ano ang iyong lakas, at ano ang kanya? Wala sa mood si Jackie na makipaglaban sa dalawang mandirigma na nakasuot ng silver armor at tahimik lang na nakatayo doon. Noong una, gusto ni Jackie na patayin si Warren, ngunit alam niya, pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan ng sitwasyon, na siya ay magkakaroon ng malaking problema sa City Master Mansion kung papatayin niya si Warren. Kabanata 1928. Ang mga mandirigmang nakasuot ng silver armor ay napanatag nang mapansin nilang nakatayo si Jackie, hindi kumikibo sa kanila at tahimik na nakatingin sa kanila. Ang pangunahing dahilan ay ipinakita ni Jackie kung gaano ito kalakas at ang dalawa sa kanila ay natakot sa kanya, novel drama. Sa sandaling ito, galit na sumigaw si Warren sa dalawang mandirigma, bilasan mo at hanapan mo ako ng mga table tasks. Bulag ba kayong dalawa? Pinisil ni Warren ang mga salitang ito sa kanyang mga ngipin. Sobrang sakit na ni Warren at himatean na siya. Ang kanyang dagandong ay naging dahilan upang manginig ang dalawang mandirigma na nakasuot ng pilak na baluti bago nila tuluyang napagtanto na ang kanilang batang Panginoon ng lungsod ay hindi maaaring kumuha ng mga tabletang kailangan niya. Saka lamang tinulungan ng dalawang iyon si Warren na bumangon sa lupa ng nagmamadali. Pagkatapos ay kinuha nila ang banal na gamot sa pagpapagaling mula sa kanilang storage ring, parehong para sa panloob at panlabas na aplikasyon, bahagyang bumuti ang kutis ng mukha ni Warren pagkatapos nilang gumugol ng ilang oras sa pag-aalaga sa mga sugat. Gayunpaman, nanatiling mapatla ang kanyang kutis, at dumami ang mga tao na nagtipon sa paligid upang obserbahan ang nangyari. Gayunpaman, alam nilang lahat na masama ang loob ni Warren at walang nang-ahas na saktan siya, kaya nagmamasid na lamang sila sa malayo. Nagpakawala ng malalim na hininga si Warren at tinitigan si Jackie ng masama sa pamamagitan ng duguan nitong mga mata. Sino ka, at saang sekta ka kabilang? Hindi ka mula sa Dul Sovereign Pavilion, pagkat makikilala sana kita. Isa ka bang especially iya mula sa Modeled Origin Clan? Sa totoo lang, si Warren, sa puntong ito, ay medyo natakot na. Kung tutuusin, ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas, at hindi pa rin niya kayang talunin ang binatang nakatayo sa kanyang harapan. Ang taong ito ay tila napakatalinong tao. Tumaas ang kilay ni Jackie at mahinang nguya bago nagsalita, "Are you trying to slander me? Sa anong batayan sa tingin mo ako ay mula sa Modeled Origin Clan?" Alam ni Warren na hindi siya ang kalaban ni Jackie, kaya gusto niyang suruan ang reputasyon ni Jackie. Dahil magkasalungat ang Dul Sovereign Pavilion at Modeled Origin Clan, maaaring sumiklab ang labanan anumang oras. Kung ipaisip niya sa iba na si Jackie ay isang especially iya mula sa Model Origin Clan, ito ay makakakuha ng atensyon ng Dul Sovereign Pavilion. Posible pang ang patayin ng mga masters si Jackie. Malamig na bumantong hininga si Warren habang malapit na siyang lunurin ng puot sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa isang napakahiyang sitwasyon. Siya ang orihinal na pinuno ng lungsod ng Zenith Sun City. Lubhang kahiyahiya na siya ay nakaharap lamang sa isang tao sa lungsod at binatukan sa lupa ng kalaban. Nais niyang iligtas ang kanyang karangalan at gawing gulo si Jackie. Nang uuyam, nagmatigas siyang nagsalita, "Sigurado akong especially iya ka mula sa Modeled Origin Clan. Kung hindi, bakit ka pumunta sa Zenith Sun City sa oras na ito? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka mula sa anumang sekta, hinding-hindi ako maniniwala na hindi ka galing sa alinman sa kanila. Ang martial skill na ipinakita mo ngayon ay nasa red level man lang. Ikaw ay dapat na isang master na sinanay ng Modeled Origin Clan, at narito ka sa aming Zenith Sun City upang makahanap ng mga balita tungkol sa Dul Sovereign Pavilion." Ang mga salitang ito ay ginamit para suruan si Jackie, ngunit may dala itong pahiwatig ng pag-uudyok. Matapos pakinggan ang kanyang sinabi, maraming tao sa kanilang paligid ang nagsimulang magbago muli ng tingin kay Jackie, at sa pagkakataong ito, may bahid ng pagdududa.
Kung ang taong ito ay isang especially iya mula sa modeled origin clan, ang pagiging isang especially iya ay naiinis din ng iba, kahit na ito ay isang mundo kung saan iginagalang nila ang malakas at pinarangalan na martial arts. Ngumisi si Jackie. Hindi ako pumunta para manirahan sa Zenith Sun City, dumaan lang ako. Tigilan mo na ang paninira sa pangalan ko. Bakit pupunta ang mga especially iya mula sa modeled origin clan sa isang maliit na Zenith Sun City? Ano ang silbi ng pagpunta sa lugar na ito? Mayroon ka bang mga masters mula sa Dul Sovereign Pavilion na nakatalaga dito? Itigil ang pagsisinungaling nang hindi ginagamit ang iyong utak. Sinasabi ko sa iyo ngayon na dumaan ako sa Zenith Sun City para lang makapunta sa Dul Sovereign Pavilion. Sa sandaling magsalita siya, maririnig na naman ang mga boses ng diskusyon. Gayunpaman, walang pakialam si Jackie sa kung ano ang iisipin ng mga tao sa kanyang paligid dahil gusto lang niyang alisin ang kanyang hinala. Kung tutuusin, malapit na siyang sumali sa entry assessment ng Dul Sovereign Pavilion. Gaya nga ng sinabi ni Jackie, walang dapat tiktikan sa Zenith Sun City. Kung tutuusin, isa lamang itong normal na lungsod sa ilalim ng pamamahala ng Dul Sovereign Pavilion. Ano ang magagawa ng isang especially iya sa pagpunta dito? Kabanata 1929. Nanginig ang mga sulok ng bibig ni Warren, at ang tingin sa kanyang mga mata ay parang sa mga gutom na ligaw na lobo. Hindi na lang pinansin ni Jackie kung gaano kadilim ang ekspresyon ng mukha ni Warren. Malamig na ngumiti si Jackie at sinabing, limitado ang pasensya ko. Umalis ka na, kung hindi, papatayin kita at pareho ng mga subordinate mo. Ang sinabi ni Warren tungkol sa pagiging maid niya kay Kylie ay labis na ikinagalit ni Jackie. Kung si Jackie ay hindi bago sa lugar na ito at gustong iwasang magdulot ng mga problema, pinatay na niya si Warren kaagad. Namula ang mukha ni Warren dahil sa mga hindi magalang na pananalita. Gayunpaman, habang tinitingnan niya kung paano kumilos si Jackie, napagtanto ni Warren na maaari siyang mamatay dito kapag hindi siya umalis. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa mukha ni Jackie. Parang gusto niyang yukit ang mukha ni Jackie sa kanyang alaala. Tara na. Pagkatapos nito, inutusan niya ang mga mandirigma na nakasuot ng pilak na baluti, at silang tatlo ay umalis sa malungkot na paraan. Sa sobrang bilis niya ay parang may hinahabol na ligaw na aso. Pare, ang galing mo. Tinakot mo ang lalaking walang kwenta. Sigaw ni Kylie sa likod ni Jackie na baka sa mukha niya ang excited. Humalaklak si Jackie at iniunat ang kamay para sukleyan ang buhok ni Kylie. Sige, balik na tayo. Sa katunayan, hindi magandang bagay na pabayaan si Warren. Kung iisipin, natitiyak niyang hindi mapipigil ni Warren ang kanyang galit at magdudulot ito ng gulo kay Jackie. Gayunpaman, ang hindi gaanong inaalala ni Jackie ay ang problema. Pagkatapos ng lahat, si Warren ay hindi isang partikular na mahalagang tao at isa lamang informal na disipulo. Wala siyang magagawa, kahit na may tao sa Dul Sovereign Pavilion na pahalagahan siya. Si Jackie ay ganap na hindi natakot. Matapos ang lahat ng kaguluhan at saya, hindi na ninais ni Kylie na manatili sa labas. Nadaman niya na ang labas ay hindi kasing saya, at ito ay masyadong mapanganib dahil ang isang maliit na galaw ay maaaring magdulot ng isang sakuna. Nang umalis si Warren, hindi niya isinama ang alipin ng City Master Mansion dahil baka nahihiya siya sa nangyari. Nakadapa pa rin sa lupa ang alipin na may kahabag-habag na mukha. Hindi makayanan ni Kylie na tumingin sa kaawa-awa nilang paraan at iniunat ang kanyang maselang kamay para hilahin ang manggas ni Jackie. Pare, tutulungan ba natin siya? Nakakaawa ang itsura niya. Nakataas ang kilay ni Jackie, ang tao ay talagang medyo nakakaawa. Gayunpaman, ayaw ni Jackie na ibalik sila. Kung tutuusin, magdudulot ito ng problema sa kanya na ibalik ang alipin sa kanya. Naglabas lang siya ng 10 lower grade spirited crystals at inilagay sa harap ng alipin. Kunin ang 10 mas mababang uri ng mga kristal na ito at umalis. Maaari kang pumunta sa kanayunan o kung saan mo gusto. Mamamatay ka lang kung patuloy kang mananatili dito. Nanlaki ang mga mata ng alipin saka sila sumulyap kay Jackie ng may pasasalamat. Hindi na sila nagpatuloy sa pang-abala sa kanya at yumuko lamang sila ng malalim kay Jackie bago sila napadpad palayo kasama ang 10 mas mababang klaseng kristal. Pagkabalik ni Jackie kasama si Kylie, nag-check out siya sa inn kasama ang inn-worker dahil hindi na siya maaaring manatili sa Zenith Sun City. Bagamat hindi siya natatakot na magdudulot sa kanya ng gulo si Warren, mas mabuting ilayo ang sarili sa mga ganitong bagay. Pagkatapos ng lahat, ang Zenith Sun City ay hindi malayo sa Dul Sovereign Pavilion. Napagpasyahanan niya na dadalo siya sa entrance exam sa Dul Sovereign Pavilion at hindi na niya gustong ipagpaliban pa ang kanyang biyahe. Ang Dul Sovereign Pavilion ay matatagpuan sa Dul Sovereign City. Ang Dul Sovereign City ay ang pinakamalaking lungsod sa loob ng daan-daang milya ang lapad, at ang dahilan ay natural dahil sa kontrol ng Dul Sovereign Pavilion.
Pagkarating ni Jackie sa Dul Sovereign City, pumasok din si Warren sa lungsod kasama ang kanyang mga tao. Kabanata 1930. Ang Dul Sovereign City ay abala dahil sa Dul Sovereign Pavilion. Ayon sa kanilang karaniwang mga tuntunin, ang mga pumasok sa Dul Sovereign City ay kailangang tuparin ang ilang mga tuntunin. Dapat silang maging sobrang talino o makapangyarihan. Alinman iyon, o sila ay mga lokal ng Dul Sovereign City. Gayunpaman, dahil sa kanilang mga laban sa Modeled Origin Clan, ang Dul Sovereign City ay lumuwag sa mga tuntunin upang makapasok sa Dul Sovereign City. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga terminong ito ay hindi makapigil sa mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion na makapasok sa lungsod. Matagal nang naging disipulo si Warren ng Dul Sovereign Pavilion, at natural na hindi siya pipigilan ng sinuman kapag gusto niyang pumasok sa lungsod. Bagamat isa lamang siyang informal na disipulo, siya ay isang dalubhasa sa pambobola, at ang pagsakay sa mga quote ng ibang tao ay isang karaniwang bagay para sa kanya. Kaya naman, mahusay siya sa sekta. Pagkatapos niyang makapasok sa Dul Sovereign City, dumiretso siya sa isang medium-sized na bahay. Ang may-ari ng isang katamtamang laki ng bahay sa Dul Sovereign City ay talagang isang taong may pambihirang pagkakakilanlan. Pagkatapos niyang imbitahan sa hall, nakita niya si Zeph Griffin, na nakaupo sa may octagonal table habang umiinom ng tsaa. Hindi nagangat ng tingin si Zeph nang makita ang pagdating ni Warren at tumango lang ang binati niya kay Warren. May nakaka-flatter na ngiti sa labi at mukhang ibang tao si Warren kumpara sa mayayabang na ugali niya noon. Kumusta na kayo ni Kuya Zeph? Dapat ay may napakaraming nakababahalang isyo kamakailan. Sumagot si Zeph na nakakunot ang noo, hindi mo ba alam ang mga nangyayari kamakailan? Ang mga deacon na tulad natin ay abalang tumatakbo. Si Zeph ay hindi isang disipulo ng Dul Sovereign Pavilion kundi isang deacon ng sekta. Siya ay isang tauhan ng pamamahala ng Dul Sovereign Pavilion at isang antas na mas mababa kaysa sa mga matatanda. Ang pangunahing responsibilidad niya ay pangasiwaan ang mga gawain sa sekta. Si Zeph ay itinuring na isang tauhan sa mid-range na pamamahala, at iyon ay humantong sa ilang informal o formal na mga disipulo na natural na nangungutya sa kanya. Gayunpaman, hindi maaaring masaktan ni Zeph ang matatandang disipulo o piniling mga disipulo. Sa halip, kinailangan niyang mahalin ang mga taong ito. Ang posisyon ng mga deacon ay isang nakakahiyang pag-iral sa Dul Sovereign Pavilion. Sinadya ni Warren na bumili ng ilang magagandang bagay bago siya dumating. Mayroong napakahusay na epiphany tea at ilang merienda na gawa sa mahahalagang bagay na nakolekta mula sa kalikasan. Bahagyang bumuti ang ekspresyon ng mukha ni Zeph at tuluyang tumingin ng diretso kay Warren nang makita niyang inilapag ni Warren ang mga gamit na ito sa mesa. Sinulyapan niya si Warren at walang pakialam na sinabi, hindi mo ako bibisitahin kung wala kang hihilingin sa akin. Sigurado akong wala ka dito para mag-observe habang umiinom ako ng tsaa, tama ba ako? Naging abala ako kamakailan, at wala akong oras na sayangin ka. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Totoo naman na may hidden agenda si Warren kay Zeph. Sumili ang ngiti sa mukha ni Warren, parang sunflower sa ilalim ng araw. Kuya Zeph, prangka ka talagang tao. Totoo naman na narito ako para sa isang maliit na bagay. Dahil medyo malapit kami sa isa't isa, hindi ako comfortable na pumunta sa iba para sa bagay na ito. Walang ibig sabihin kay Zeph ang mga magagalang na salita, ngunit wala siyang sinabi. Tumaas lang ang kilay niya at tumingin kay Warren habang hinihintay itong magpatuloy. Kung tutuusin, hindi naman gaanong kilala ni Warren si Zeph at ang alam lang niya ay si Zeph ay hindi isang taong madaling lokohin. Kuya Zeph, sobrang malas ko kamakailan. Nabuli ako ng isang binata na hindi alam ang pinanggalingan. Ang taong iyon ay bahagyang mas malakas kaysa sa akin at talagang kumilos laban sa akin sa paligid ng aking bahay. Kailangan mo akong tulungan. Bahagyang pinaikit ni Zeph ang kanyang mga mata pagkatapos niyang marinig ito. May nangbuli sa'yo. Gaano kalakas ang taong iyon? Sinadya mong lumapit sa akin na may pag-asa na ipaghihiganti kita. Wala ka bang masyadong maraming kaibigan at matatanda na may gusto sa iyo? Hindi ba malulutas ang isyo kung hiniling mo sa matanda na magpadala ng isang makapangyarihang alagad? Kailangan mo bang puntahan ako? Bahagyang kumerba ang mga labi ni Warren sa isang ngiti at hinagpis kung gaano katalino si Zeph. Nahulaan niya kung ano ang gusto ni Warren nang walang sinasabi sa kanya si Warren. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, totoo naman na gusto kong mabawi ang karangalan ko, pero iyon ay magbibigay ng pagkakataon sa iba na pag-usapan ang tungkol sa amin sa likuran namin. Pagkatapos ng lahat, kami ay mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. Kung alam ng maraming tao ang nangyari, hindi ba nila sasabihin na nagsasamantala tayo sa iba? Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.